regalo, wala akong ng birthday. Ayan. Wow! Ayan, no? Boss, baka nagasgasan, ha? Wala pong gasgas, boss, ha? Wala. Branyo. Si Kuya pala yung driver, kala ko. Si tatay pala. Ako pa nagsubuyo ba niya? Ayan. Salamat, mga kuya. Thank you. Kaya yung sabi ko sa kanya ng isang araw, parang gustong gusto kong bilhin, pero yung baka ako yung maging dahilan nung ano. Alright, so isa na naman pong video at ang share ko sa inyo or ang content nito ay throwback pa rin. Throwback pa rin tayo. Okay, bakit natin ginagawa to? No? Para bigyan po ng diin at importansya, no? Yung mga bagay na maaaring ayaw ng alalahanin, ayaw ng ipaalam or pilit nilang iniiwasan na magpapatunay, no, kung paano pinahalagahan, paano tinuring ni Ramil bilang isang anak itong si Dave at kung paano siya inaruga ng buong Manalastas family, no. Actually hindi ito binigyan ng importansya ng mga tao ngayon ay kumuha or kumupkop, no, kumuha actually kay Dave. Paano nila kinuha si Dave? Yeah, giving whatever Dave's want, doon nila nakuha si Dave na salungat doon sa pagpapalaking ginagawa ni mga manlastas sa kanya. Okay? So, maigi nga, mabait pa yung mga manalastas eh. Dahil kahit sila pwedeng balikan, no? Itong mga taong to. And hindi nila kinonsider yun. No? Yung pagiging makatao ng manalastas, inabuso. No? Naabuso. Hindi nila alam na sila ay nagpapatuloy na ng mga taong bandang huli, sisira sa kanila or pilit silang sisirain. Okay? So, ano ba yung magiging content nito? Ito po is about doon sa motor na binili ni Tekram para kay Dave. At kung bakit ko to napili, kasi ito po yung sinasabi ko sa inyo nung pagiging magulang ni Ramil na kahit labag sa kalooban niya dahil gusto ng anak niya, pinapasa Diyos na lang na sana ilayo sa disgrasya. So, ito yung part, no, ng video na to, no, nung sinurprise nila si Dave ng bagong motor. Binili ni Tekram para sa kanya. Okay? Pang-racing kasi yan, baka pati ang race. Yun nga, kaya ako nag-ano. Yun naman yung pinag-aaral na kasi. Siyempre, safety first. Ayaw namin maging... Di ba may mga gano'n? Nagilan yung pa yung naging late siya nung... Kaya yung sabi ko sa kanya ng isang araw, parang gustong gusto kong bilhin, pero yung baka ako yung maging dahilan nung ano. Ano masasabi mo naman doon? Ayan. Narinig niyo sinabi ni Tekram? Matagal niya nang gustong bilhin. Pero hindi niya magawa. Kasi alam naman natin lahat, ang motor is very prone sa aksidente. No? Yung mga two wheels na yan. Kasi exposed ka agad yung katawan mo eh. Exposed ka agad. Ano lang protected sa'yo yung ulo mo. No? Naka-helmet ka lang. But the rest of your body, exposed na siya sa disgrasya. Na kahit anong ingat mo, maigi sana kung ganun din mag-isip yung mga makakasabay mo sa kalye. Di ba? So, regardless ng more on negative ang pwedeng maging epekto nito, no, sa pagbibigay ni Tekram ng gusto ni Dave, binili niya pa rin yung inaalagaan niya, yung anak-anakan niya. Di ba? Alam nyo, mas nakaka-relate ako eh. Dahil ako, may anak din ako. No? Isa rin ako sa hindi ganun ka confident to. Pero nung nakita ko yung saya, no,
yung excitement, no? Nasabi ko na lang sa sarili ko, bahala ka na Lord, no? Kasi yun yung pakiramdam, no, nung taong pinapahalagahan mo. Mas lalamang sa kung ano yung ikasisihan niya. Na kahit ikaw mismo alam mo na pwedeng maglagay sa kanya sa disgrasya, no? Maingat ang anak ko, maingat siya. Pero how sure am I na yung mga makakasabay niya maingat? Ah, binigay ko. Ayan. Meron siyang motor ng kanya. Okay? So, ganun din po. Yan si Tekram. No, ganyan din po yung naramdaman niya para kay Dave. Ganun niya pinahalagahan yung joy na mararamdaman ni Dave kapag nagbigay sa kanya yung gusto niya. No? Hindi na sinalang-alang ni Tekram yung pangamba niya. Baka nga may mangyari, paano kung maaksidente, paano kung mabangga siya, paano kung makabangga siya. Oh. 'Di ba? Narinig ninyo mismo galing kay Tekram. Ayaw niyang masisi. Pero kahit alam niya na if ever happen diyan kay Dave, no, kung nadisgrasya yan, alam niya sa kanya ang sisi. Totoo yan. No? Sino ba ang sisisihin ninyo? Let's say if something happened kay Dave, no, during the time na nandiyan siya, sino ba ang masisisi? Di ba? Kahit na sabihin nating binigay lang ni Tekram yung gustong-gusto nung anak-anakan niya. Di ba? Si Tekram pa rin ang masisisi dyan. Pero hindi niya, no? Hindi niya na inisip yun. Ang mahalaga sa kanya, maging masaya si Dave. Yun Dave, oh. Yun ba yung for the content na sinasabi mo? Yun ba yung dating sa'yo nung mga nasabi or ginawang yan ni Tekram sa'yo? Bagay na yan. Sa concern na yun, kuya. Alam mo, ang ganda ba? Oo. And remember, this is 4 months ago. No? 4 months ago lang to. So siguro mga 2 months bago umalis si Dave. So 4 months ago lang to. So kailan lang to? Diba? Ano na ngayon? September. So mga around April? Tama ba? Doon lang to. Kumbaga, latest pa to. No? Bago umalis, yung pala may pinaplano. No, talagang ewan ko, no, kung ito ba ay hindi naramdaman ng mga manalastas. Ay, Diyos ko. Dave. Di ba yung parang nag-iingat mo ba? Yung mga at sa'yo, ano naman. Dito naman sa parte na to, pakinggan din ninyo, no? Yung mga habilin, yung mga paalala, yung may portion dito na ano parang pinaparamdam ni Tech Jun, no, na talagang kailangang paulit-ulit na paalalahanan si Dave. No? Dito pa lang. No, maaaring hindi niyo napansin before dahil hindi naman kung hindi nangyari tong ano na to, tong pangyayari na to, no. So parang iti-take nyo lang siya as paalala, no, ni Tech Jun. Pero ako, feel ko, parang gustong i-emphasize, no, ni Tech Jun na medyo talagang kailangan mong paalalahanan si Dave sa kung ano yung mga dapat niya gawin. Which is okay naman normal yun no? Normal talaga yun sa mga ganyang edad, no? Na kailangan magpaulit-ulit ka ng paalala. And alalahanin nyo, hindi naman ito kadugo ng mga manalastas. So, kumbaga, dito, na parang meron ng ano si Tech Jun na talagang may katigasan or madali lang talagang hindi masyadong alam mo na yung eagerness ng mga ganitong edad na kahit na
paulit-ulit mong sabihan because of the excitement, because of the thrill, no, na nararamdaman nila, nai-ignore nila. Kaya nakita nyo si Tech Jun, ilang beses niya sinabi yung ah, paalala para sa kanya, no? Pakinggan po ninyo. Masasabi mo doon? Like, ano, response mo doon? Ano po? Ano to? Bago ko muna i-try ko, isipin ko muna. Yung mga possible mangyari. So, ano yung specific na wag 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 na yung itatry ko yung mobilis ko sa for racing. Bakit? O, tignan mo, dito ni-remind na siya ni Tech Jun na wag na wag na wag na wag na wag na wag mong gagawin. Kasi nga, yung motor niya, no, I think pwede siya pang racing. No? Mahilig siya mag-modify. Baka i-modify niya yun. Na wag ipang re-racing. Di ba? Alalahanin niyo, may issue ng racing na lumabas. Delikado. Yan lang naman yun. Yan lang naman yung ano doon, delikado. And gusto namin, ligtas ka. Gusto namin, masaya ka lang sa At syempre, tawag dito, doon minsan, pag may bago, medyo syempre flex mo, no? Medyo ano ka lang, humble ka lang. Umuna para ba? Sa tingin ko naman yung part na yun, hindi naman ganun si Kuya. Hindi naman. Sa gawin mo lang yung kung ano yung ina-advise sa'yo ng tatay mo. Dahil wala namang hinihiling ang tatay mo kundi maging masaya ka at maging maayos ang future mo. Yung mga ganyan, ano lang yan, pagpalabok ka para mas maging ganahan kang mag-aaral, mas ganahan kang mangarap. Hindi yung dahil may ganyan, nawalan ka ng interest mangarap dahil nakuha ko naman na yung mas madalag yung ano mo, mas magpapakitang gilas sa okay natin. Mas magpapakita mas mag-improve. Alright? Gano'n ba pala ang boss? Ito, yan, no? Yung mga ganyang bagay na yan. Isa yan sa magpa-prostrate. No? Pinangaralan mo, pinagpayuhan mo, ipinaalam mo sa kanya na kung ano yung mga dapat mong gawin, no? Pinakitaan mo ng pagpapahalaga, tapos ganun yung maririnig mo. Di ba? Baka sabihin niyo kasi nakaharap ng camera, kaya mga ganyan yung sinabi ni Tech Jun. So, kaya for the content lang ang iniisip ni Dave. Sige, sabihin na natin para lang matuwa kayo, no? Yung mga galit na galit dito sa Manalas, sabihin na natin for the content. Wala bang sense yung sinabi ni Tech Jun? Diba? Hindi ba malapit sa katotohanan yung sinabi ni Tech Jun? Oh. Ano ba mga sinabi ni Tech Jun? Diba? Huwag kang magre-racing. No? Huwag kang maging mayabang. At hindi porke nakuha mo na yung gusto mo, hindi ka na mag-e-effort palalo sa iyong pag-aaral. No? Those are the normal, no, payo na ibinibigay ng mga taong concerned doon sa pinagsasabihan. In this case, si Dave. No? In this case, si Dave. Dahil kahit alam ni Tekram na mailalagay niya, no, sa disgrasya yung buhay ng anak-anakan niya, binigay niya pa rin. Ito bang mga bagay na to hindi ninyo nare-realize kayong mga patuloy na minamanipulate ni Dave? Ha?
these are evidence of how Tekram, no, is trying to give whatever they want to give para lang mapasaya yung sinasabi ninyong inabuso, no? Yang minaltrato na inaalagaan nyo ngayon. Alam nyo, hindi ko talaga mapakiwari bakit itong si BJ and the rest is ganito sila promotekta dito. Are they not seeing these videos? No? O sige, ayaw nyo nang lumugar sa pagiging, ayaw nyo lumugar, no? Sa kinilalagyan ni Tekram ngayon. Itong mga videos na to, ano ang implication sa inyo nito? Content lang? Ganun lang ba sa inyo to? Content lang to, kaya ayaw nyo bigyan ng pansin? Pero kung ito ay papabor sa inyo, bibigyan nyo ng pansin? Di ba? Kasi this video shows, no? Kung anong trato ang ginawa ng manalastas sa kanya. Saan papasok ang pagmamaltrato dito? Kung ito yung pamamaraan ng pagmamaltrato ng mga manalastas, ay magpapamaltrato na ako sa kanila. No, kahit na 5 beses nyo pa akong paluin. No, 5 taon naman yun eh. Ha? Okay na ako. Kung ito yung definition ng maltreatment, naku, gustong gusto ko to. Di ba? So despite yung mga narinig natin na mga paliwanag, no, ni Tech Jun, iba pa rin yung iniisip ng mga taong ayaw maniwala sa kung ano yung katotohanan. Sana mag-aaral ka na bukas. Si nanay mo napatingin ulit doon sa price, oh. Double check. Dinouble check. So, normally kasi ang mga motor, lalo't brand new, naglalaro talaga sa 100 plus yun eh. Kaya siguro tinitingnan nila yung presyo. No? Panoorin nyo po ulit yung buong video na to, no? Para kayo mismo matansya ninyo kung gaano mahal yung motor na yan. Pero normally kasi nasa 100 pataas ang mga motor, lalo't magandang klase yung motor na binili sa kanya. Kung ang specs nun is pwedeng pang racing, so talagang magandang klase yon, no? Hindi man siya high-end, pero kumbaga magandang klase. Di ba? Ayun ang pagkakaalam ko, ha? Ayun. Sige na. Ha? Ano yung visit Hindi, sa mga bata, parating na yung sasabihin ko sa Napamangako mo naman na gagamitin mo sa tama lang yung motor. Alright? Very good. Tapos kami ito. Natapos namin ito, mga Porto. Yan daw po si Kuya. Wait lang. Nag-test drive ka na? Hindi mo? Hindi ko pa na-test drive. Gawaan ko pa lang po. Binadayin ko lang po. Binayin ko lang po. Kaso. Baka naman yung motor na bigay ni Ninong Stephen, pabayaan ko. Hindi ko. Mapagenerate ko nga po. Ikaw ka rin yung bagay. Maintain pa rin. Tsaka pabawasan mo na yung bomba. Yung maingay, sabi ko nga pagka Hindi ko po siya lalabas pa. Hintay ko lang po sa baka mas maingay yung binili. No? Tignan mo, di ba? Minodify niya yung motor na binigay sa kanya ni Stephen. Hinayaan pala siya doon. Kasi, kita mo, yung bomba. So, normally, yung mga ganyang motor, hindi naman ganun kaiingay yun eh. So, yung mga ganung bagay, tinolerate na yon kahit na maingay. Di ba? Ang dami sa video na to na magpapakita talaga kung paano siya inunawa. No? Paano siya inunawa ng mga manalastas.
Kuya, hindi, walang ganun. Baka naman pa-convert mo sa maingay. Hindi na to. Okay naman yan, ma-experience yung mga ganyang mag-modify. Pero kapag nakita nyo na ay, nakakaya pala. Ay, din. So, kumbaga, i-take nyo yun. Consider nyo yung mga bagay. Parang naliligo to. Mali mo ang pagkapitan. Mali mo lang ito. Yun yung sabi ko kanina eh, pag nag-drive mo nga, dumiretso na pala. Kala ko ang gimit na po kasi. Kaya po yung sa kenta. Nakagulat ako, sabi ko, bili ko lang po namin naman yun. Tuwang-tuwa. Pinagpawisan daw kamay ah. Alam mo yung tuwa niya, parang nakakatanggal ng ano eh, no? Parang matatanggal yung sakit mo eh. Hindi ko pala maganda pakaramdam ng natin. Ay, dapat yun, medyo may hilot ng konti. Oo, mamaya, parang... Hindi. Tsaka alam mo naman kung bakit deserve naman ni Kuya yan. So, ilagay mo lahat yan sa puso. Ha? Explain natin bakit ganun kadali na lang parang mabilis nating maibigay yung ganon. Masunurin. You know. Masipag. May ugasang pumatay. May, hindi naman perfecto, pero siyempre bata yan. Pero kung titignan nyo ka Telegram, masunuring bata po yan. Napakabait. Kailangan niya ng mga gabay sa mga paalala. Sa edad kasi ng mga to. Siyempre, yung mga karanasan pa nila dati, tapos yung mga influensya ng barkada o mga nakakasama. So, minsan, di ba, may mga ganun kasi mga katek. Pero, ang maganda ng kay Kuya, nakikinig naman ito. Kailangan mo alam paulit-ulit minsan. Normal naman yun sa ganyan Do you know? Do you know the good news for Kuya Dave? So, yan, di ba? Nanggaling sa kanila mismo. Ito yung sinasabi siguro ng iba, no, nila BJ, yung 5 taon na puro papuri, no, sa mga kay Dave. Tapos ngayon, puro paninira na. Yun yung mga napansin nyo. Hindi nyo pinansin dito yung mga paalala, yung mga sinabi ni Tek Jun, tsaka mismo ni Tek Ram, no? Lalo na kay Tek Jun, na kailangan paulit-ulit. Bago pa siya sumunod. So, ganun po nila hinabaan yung kanilang pasensya. No? Yung patient po nila para lang ma-encourage. No? Kasi, kung nasasabi man nila Tekram yung mga magagandang yan, yung mga binitawang salita ni Tekram, no? Na, although hindi naman perfect, no? Kasi masunurin, diba? Masipag, no? To encourage Dave. No? Mahiya naman si Dave. No, kung talagang tamad ka, mahiya ka naman. Dahil despite of all those mga pagkukulang mo, eto, gusto niya pa rin ipakita, no, sa inyong mga tito, tita, sa iyong mga ninong-ninang, no, na isa kang magandang bata, na isa kang maayos, no? Maayos na anak. Yun eh. Sino bang magulang ang sasabihin na tarantado ang anak niya? No? Huwag natin isali dito yung mga responsible parents. No? Isama natin dito yung mga magulang na talaga ang inisip lang ay yung para sa anak nila. Okay? Sinong magulang ang sisirain ang anak nila? Sige nga. Na kahit alam mong taliwas kung minsan yung mga ginagawa niya sa sinasabi mo para lang maipakita doon sa mga kausap mo o sa mga tao na nagtatanong about him. 'Di ba? You tend to protect him or her. 'Di ba? So, ganun yung lalo na si Tekram, ganun niya gustong ipakita sa tao. No? Kasi hopeful siya na magbabago si Dave, na mapababago niya si Dave. Okay, iyon yung reason niyan.
no? Hindi dahil sa pinagtatakpan siya, dahil yun talaga yung gusto niyang mangyari. It so happen lang na talagang hindi eh. Si Dave yung umayaw sa ganoong klase ng pagdidisiplina. No? So doon sa mga hindi siguro, ewan ko, doon sa ibang hindi makakaintindi, no? Siguro masasabi natin na hindi kayo ganun magtrato sa anak niya. Kahit naman ako hindi ako ganun magtrato sa anak ko. No? Na hindi ko siya para protektahan lalo na sa mga lolo't lola nila, sa mga kapatid ko. Kung talagang may katamaran sila, sinasabi ko. That's the way I show to others kung anong klaseng anak meron ako. Pero hindi sila mga barubal, no? So naiintindihan ko rin yung ibang diskarte ni Tekram. Okay? So doon sa kumu-question bakit ngayon nasasabi ni Tekram yung mga pangit na tamad, lahat na ng negative sinabi kay Dave. No? Kasi hindi pinahalagahan ni Dave yung concern, pagpapahalaga, no, na ipinakita sa kanya ng Manlastas. Masyado silang nasaktan, lalo na doon sa sinasabi niyang for content at pag nakita sila, tatalikod na lang sila or mas maigi pang mabulag na lang siya. Ayun yung mga dahilan niyan. So, ito, katibayan ito, no? Na kung ganitong klase yung pamamaltrato ng mga Manalastas, magpapamaltrato talaga ako sa kanila. Magpapamaltrato ako sa kanila. Kasi sinakripisyo dito ni Tekram yung sarili niya, no? Just to give yung magpapasaya kay Dave na binaliwala ni Dave. Sinayang ika. Okay, so ilan lang po yan sa pwede ko pang i-throwback at kung meron pa po kayong alam na pwede natin magamit para mas lalong maintindihan, no? Nating lahat at maaaring hindi rin napanood ng iba, yung mga bagong pumapasok dito, no? Like yung kabunso na ibang nakasupport sa akin na maaaring hindi aware, no, sa totoong nangyayari. Ito po, no? Ito po yung ilan sa patunay na hindi siya tinuring na content ng mga Manalastas, no? At actually, hindi naman ang nakita ng mga sponsor kay Ramil eh, no? Kaya nga sila nagtiwala ng mga tulong nila kay Ramil dahil alam nila mapapabuti si Dave. Ang problema, iba yung iniisip ni Dave at ang mga taong kumupkup sa kanya. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And I hope, no, ma-realize ninyo kayong mga sumusuporta kay BJ and the rest ng mga taong nakapaligid kay Dave, no? Sana po ma-realize ninyo na yung sinasabi ninyong pagmamaltrato, no, ng inyong mga vloggers at ng mga taong nakapaligid kay Dave, no? Ito ba yung pagmamaltrato? No? This is how you define maltreatment, pang-aabuso, pagiging abusive. Bakit po hindi ninyo matanggap to? Bakit patuloy pa rin kayong naniniwala sa mga taong nakapaligid kayo? Na umpisang-umpisa pa lang, no, ng pagkuha nila kay Dave ay may mali na pero sinangayunan. Kayong mga nakasuporta dyan, kay Dave ngayon, di mo ba? Napag-isipan niyo po ba yun? Or nadala kagad kayo nung awa na hindi nyo ginamit ang inyong simple, no, analogy sa mga nangyayari. So, yan lang po at maraming salamat and matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.